it's pretty simple. Like, if you work in a school, you should conduct yourself at least in an age appropriate manner, you know? It's I think it's less. Hello sa inyo mga stories. Welcome back sa isa na namang content mo. Mga stories, no? Kumusta na kayo dyan sa mga lugar nyo, no? At, rainy season na ngayon. Oo. Ingat lang kayo mga stories, no? Lalo sa mga mababang lugar. Okay? Kasi yung mga, lalo yung bahay sa inyo. Ingat-ingat lang po kayo, ha? At sana, kung may evacuate na lang kayo. Sana gusto nyo, kailangan talaga. Para sa inyo rin naman yan. Okay? So mga stories, no? Sana nyo okay lang kayo. Ngayong araw na to, meron tayong napakabigat, napaka-disturbing itong topic na to, no? Na kailangan natin pag-usapan. At very interesting itong topic na to. Mga stories, no, kung nasubaybayan nyo yung nangyari sa Ateneo at sa UAAP yung lately, no, about sa, nag-apology siya kay Tabalwi, tapos nag-sorry siya, ganito, tapos, yun nga, naglabas sa mga payag yan ng isang resort, diba? Nagpayag, hindi sapat yung sorry, sabi niya, kanyang nanay ni Rene, di ba? Di sapat yung sorry, ganito, ganyan. Medyo bukod dito, no? Meron na akong nakikita dito at base sa ganito sa Reddit, na nangyari, maraming issues pa na lumalabas. Matagal na to. Pero itong di-discuss natin ngayon, no? Pero ibang level na to. Ibang klase at kailangan natin pag-usapan ito ng masinsinan. So, before anything else, no, disclaimer lang po sa lahat, no. Bukod pa sa disclaimer sa intro natin, no, ito yung naman lahat po information gagamitin natin ito mula sa publicly available sources like Reddit, TikTok, at saka X, no. Ito po ay talagang, ito po ay isang commentary at saka opinion video o post, no, diba? Hindi tayo nag-a-accuse ng sinuman. Okay? At presumed innocent ang lahat hanggat hindi natin napapatunayan. Okay? Pero as a content creator katulad ko, as an influencer katulad ko, as a concerned citizen, may karapatan tayo magpahayag ng opinion dito at mag-analyze ng mga nangyayari sa paligid natin. Okay? Mga stories, kung bago kayo dito, huwag kayong kalimutan na subscribe sa ating channel, like yung video, at share sa mga kaibigan mo dahil kailangan natin malaman ng mga tao ng mga ganitong usapan. So, tara na, diretso na tayo dito sa Mark Stories. Okay, mga stories, So, ang pag-usapan natin ngayon ay post mula sa Chika PH, sa Reddit, At ang title ng post nito, a 2024 TikTok post is resurfacing again of Proud Baldwin messaging random girls in IG following his wife's video. So, ito na sinabi na ng post, re-uploading since forgot to cover one of the girls' names in the SS. So, screenshot. Apologies for that. So, may mga reference and links na binigay dito, galing to sa TikTok using the, itong TikTok na to. At may follow-up na post na sa Reddit at sa X, formerly known as Twitter. At laman ng mga stories, mga screenshots, mga actual na screenshots sa mga conversations, unahin natin ng mga images, isa't isa. Ito unang, makikita natin sa basketball court, nakita habang yung UAAP ay sa pagitan ng Ateneo Lasal. Diba? At may overlay text na nagsasabi at babasahin ko lang. Bakit di mo nireplyan coach naman sa UAAP dyan? So, para may nagtatanong kung bakit hindi nagre-reply isang babae ng coach, Dahil coach daw sa UAAP. As in, yun ang basayan kung bakit dapat mong replyan ang isang tao. Pero wag muna tayo mag-react, tutuloy natin ito. Next natin, ito naman. Dito makikita yung Instagram, itong profile header na sa bagay, Ito yan, mayroon siyang 11,000 followers, 109 posts, active pa siya, At may chats, may
chat message ito. Galing ito kay Tom Baldwin. Ito sabi niya, ito, ano ko, no? Hi, look, just stop by to say hi and thanks for following. Hope you're great. Okay, so yan. Next na lang ito, sabi niya dito, tuloy-tuloy ang chat. Sabi ni Tom Baldwin, I guess I better sleep now and leave the sweet and innocent to get a nap too. At ito yung susunod na message. Thanks for the pics. Send mo if you wanna make our older coach happy. Haha. Mga stories na binasa ko lang ha. Binasa ko lang yun. Tuloy natin ito. Next one. Dito naman makikita yung mga profile page ni Tom Baldwin, no? Pero sa iba pa may overlay text na nagsabi na he blocked me, dude. Okay. So, nag-block, no? After na lahat, yung mga chat, nag-block siya. Next naman ito. Ito yung mayroong girl number 1 na naka-label, no? Ito naman yung Telegram conversation. Ito yung pangalan ng kausap. Coach B, at ito yung mga, ito, no? Nakalagay na Coach B, no? At ito mga stories, ito yung nakasakot. Girl number 1 said, I do love beaches, but I don't know how to swim, coach. Ito naman, sabi niya, I'm a former lifeguard, so I can teach you. But only if you are bikini mode. Okay. Tapos sunod. Sabi niya, you're covering yourself up in your profile pic. Do you have a good beach pic you can send me? Okay. Sabi niya, unfortunately, coach, I'm not. At sa tanong tungkol sa beach pic, no? I don't have any beach pics, coach, you know. At sabi, atos nag-reply siya. Anything close to bikini pics? Maybe you don't like I'm asking for pics. Sa November 24, 2020, Jordan sabi ng girl number 1, just my museum pic that you like in my Insta. Okay. So, tapos Andre ni message, good morning, blah. So, I can ask your pic just for me then. Okay. You're not much, You're busy in the day and busy at night. It's sad, diba? Ito naman yung next naman, ito, yung girl number 1, dito naman merong text bubble explanation galing ni sa girl number 1 mismo at sabi niya, the only reason I keep replying to him was a great sources where we can possibly get patron tickets because I got sold out. I didn't want to chat him at first by my friends to keep telling me to just reply to him for the sake of the tickets, you know. Okay. Ito sabi niya, yung number 2, ito naman ang Instagram conversation. Ang nga doon sabi, no, kabagwin, restricted araw, so na-restrict na siya ng girl, no, sa conversation. Ito naman sabi niya, not really, I'm turning 18 in a few years, di ba? At yung reply ni, itong reply, mga stories, ito na. Still a sweet, innocent babe. Tapos may emoji na, natawa. At sa baba na makikita ng mga options, no, na mga na-restrict, meaning kailangan natin yung ma-restrict account. May text na sabi na, I swear, if they still defend him after this, then, bro, I don't know how to mess up they are. At yung isang TikTok, no, comment na nag-overlay sa marami ng images, ito nagsasabi. At papisahin ko, wait, in our defense as a fan way back 2024-ish. Ganyan talaga siya. He used to DM whenever someone to sending him a request. OMG, walang mali siya yan, please. Yan ang buong laman itong post ito, mga stories. Ngayon, okay mga stories, no? Ialas na natin nakita natin mga screenshots. No? Una, yung pattern hindi lang isa. Hindi lang dalawa. Kundi maraming babae na dinigiyam na ni Tabaldin, no? At may consistent na pattern. Sinasabi niya, hi, thanks for following, ganito. Parang inisip lang, di ba? Pero kung titingnan mo ang trajectory ng conversation, lumilipat agad sa personal. Humingi siya ng pics, naghahanap ng bikini photos, no? At nagko-comment po sa mga physical appearance, no? At ang pangalawa, no, yung age factor, yung image sa image 7, no? Yung girl number 2, ay sabi niya, I'm turning 18 in a few years, no? Mga stories, so in a few years, na para na mag-18, ibig sabihin, minor pa, no? Yung kausap niya. At ang reply niya, still a sweet, innocent babe. Mga stories na parang, paano mo i-detect yan, no? Paano? Okay? Pangatlo, no? Unblocking behavior. So, image mo, na-block siya.
So pagkatapos nag-chat ng mga ganitong klaseng messages, iba-block niya kung yung tao. Para saan, no? Para walang evidence, para walang makapag-screenshot pa, no? Parang may consciousness, yung guilt, no? Mga stories, di ba? At yung mga pa, humingi ng exclusive pics, no? Can I ask a pic you just for me then, no? Mga stories, ito yung isang senior citizen na isang coach na isang Basiliosum University na humingi ng exclusive na pics na para sa random na babae. At posibleng mga estudyante pa sa internet. Ano yan, di ba? Ito panlima, yung explanation ng girl number 1, sabi niya, ang tanging dahilan kung bakit siya nagre-reply at dahil gusto niya makakuha ng Patreon tickets, no, na na-sold out na. At pili siyang kinukumbinsi ng mga kaibigan niya na mag-reply. Ibig sabihin, alam ni girl, diba, nakakaiba ng usapan. No, hindi siya komportable, no? At saka, pero ginamit niya yung situation para sa mga tickets, no? At kung tutuusin, sino ba ang mga kasalanan doon? Yung babae na desperado sa tickets o yung coach na humihingi ng bikini pics? Diba? Ito yung mag-decide nito. At yung sa, TikTok comment na naka-overlay na sasabi, walang mali siya yan. Mga stories, no? Sa mga, sa totoo lang, no? Napaka-pangilabot ng ganitong defense. Kasi pag ninonormalize mo ng ganitong behavior, no? Pag sinabi mong ganyan lang talaga siya, gano'n, binibigyan mo ng free pass, no? Ang isang grown na mag-DM ng mga random girls at humingi ng intimate photos. Hindi yan normal yan, hindi yan acceptable at hindi yan walang mali siya. So, yan mga stories, no? Babasahin natin mga comments sa Reddit post ito, no? Mga stories, mga dami niya sinasabi, no? Sabi niya dito, tagal ko na hinihintay ng service sa mainstream. And I think people will being cautious kahit matagal na sa TikTok. To. Pero nung nagsalita ng ex-wife na confirm lang, no, turn a blind eye talaga ang Ateneo sa lahat na ito. So, ito na next naman comments, sabi niya, kantiri talaga yan. I remember pandemic days nung nakita sa akin yung kaibigan ko na from ADNU, yung mga screenshots na chat ni Tab na sa kanya, scary. To think na senior citizen na ang gagawin niya. Tapos, chinachat mga teenagers. So, ito yung comment ng isa, no? Anong klaseng pool meron tong coach na to sa ADM yung admin? I'm pretty sure na alam na to ng management when it was a room willfully ignored. I want coach staff to bring the admin down to him. Tingin ko it goes deeper pa. Okay. Ito, sabi niya ni, ito. Mukhang Baldwin underbus na PR strategy din itong Ateneo. Pati person na nabuhay, ilalabas na. Not saying Baldwin is innocent dito pero parang the strat is to pin the entire Lindon on Baldwin. And nagmumukhang di aware sa Ateneo sa activities ng mga coaches niya. I mean, may room na UAAP coach, they got involved with a student. Fired agad. Different school and sport. Pero happened decades ago. Ganun lenient ang schools, di ba? Ito naman isa. Medyo mahaba pa ito yung comment niya, no? Pero kailangan natin basahin. Ito sabi niya, no? Yung apology video ni Tab, there was ADNU PR. And it somewhat worked kasi may mga nag-soften yung stance due to his remorse and admitting his fault. It pointed him as a human. After that, we could have banned him and terminated him. As unnecessary yung sisira yung buong pagkatao niya if they want him to be a sole culprit since enough na yung gross negligence during the incident as a angle. Yung statement ni wife na as a and stepdaughter contradicts total scapegoat PR since it puts emphasis of Ateneo turning a blind eye. They were repeatedly warned by the wife and pinagtawanan ng haras niya for months for the family to say he was not safe to be around children. That's serious. Siyempre, may mga nag-empower to release yung experience nila with him. Hence the SS screenshot for the chats. This gives the impression of Ateneo chose not to protect the students kasi mas important ang championship. ADMU cannot claim the ignorance kasi the family repeatedly told them. Intentionally,
introducing a sexual predator factor will only renew and prolong interest and complicate the issue further. Possible, mag-resurface ang mga past issues ng school and empower students/alumni to speak up the SOCMED kung may experience sila they were ignored, they were reported, or if may similar experience sila with other faculty members. So, ngayon, ito naman yung ayan, meron siyang comment dito, no? Kaya may pag-usapan. Sabi niya dito, for once, we you to stop the conspiracy theories we are spreading out. Apparently, nakita ko sa X, it was only a matter of time hanggang nag-resurface siya in light of what happened dahil sa sinabi niya asawa niya. Of course, meron mga magiging detectives sa social media and look for it. And it doesn't mean na attorney or admin should get to escape this kasi they are once protecting him for his long if totoo ba niya talaga dato? Not to mention, no? In the ineffective PR, they bring the past weeks thanks to Market Villanueva. Yeah, downvote me all you want because from the looks of it, you also fixated the narrative mo and wanting to play out like what's going inside your head. Congrats, ikaw na magaling. At sabi sa uli, sorry, I crashed out dito sa the last paragraph. Ito na reply, sabi niya, it's not conspiracy, lumabas na lahat yung issues. This as a classic PR tactic. Just Google. Total scapegoat. Ateneo will escape this. Just watch now. At nag-reply naman dito. But not if we keep on directing it towards the right people. And it's not just all right. Ito Kimpo, Debbie Tan, at Manigwi Pangilinan, from Bobby Yap, SJ Matet, Villanueva, among any others, even former President Prado Jet Villarin, if he has something to do with all of this. What's happening is an institutional failure by the Ateneo, and it's up to us make sure to stay that way, and the people, the public pressure from them. I think we can agree with that, diba? Sorry it took your response violently, by the way. You've been around all the posts about the matter kasi it didn't take some of your replies kindly na para bang you're so sure how it all pay out. Yan yung mga comments dito, mga stories. So, mga stories na bigyan ko na ng mga opinion ko dito, no? At saka direct tayo, ayoko ng sugarcoating dito. Una-una, itong si Tab Baldwin, may consistent documented na pating behavior na hindi acceptable sa anumang anggulo mo. Mga stories na hindi ko pwedeng sabihin na friendly lang ang isang senior citizen na coach na nag-message sa mga random na babae sa Instagram o Telegram. Mingi ng bikini pics, nag-comment and sweet innocent babe ng isang minor. Sa isang bata na hindi pa 18, hindi. Yan ang predatory behavior kung ang titingnan mo ang pattern, no? Hindi lang isang beses, hindi lang isang tao, marami. At may pattern dito. Approach, flattery, escalation, request for photos, at yung mga deadline ka na hindi ka nag-reply. Nagsasend naman pa rin yung siya ng paulit-ulit, and eventually binablock ka pa. Ito yung tinatawag nilang G-word tactics. Hindi ko pwedeng sabihin sa YouTube kasi mabablock tayo. Alam mo na yan, okay? Mga stories, no? At alam mo ba kung ano yung mga G-word na yan? Ito yung mga proseso saan yung isang mas maganda na mas may authority figure at unti-unti nagtatayo ng trust at rapport ng isang mas bata o mas vulnerable na tao. Toxic yan, ganyan. Kaya ang purpose ni-exploit sila sa kahit anong paraan. Emotionally, physically, and sexually, no? At kung totoo ang mga screenshot na to at walang dahilan para pagduda ng mga authenticity nila dahil maraming tao ang nagko-confirm, no? Then si Tab Baldwin ay may seryosong katanungan at kailangan niya sagutin. Sa mga stories, no, kung totoo yung sinasabi niya asawa ni Tab Baldwin na paulit-ulit na sinabihan natin tungkol sa behavior ng asawa niya, no? Ang pinagtawanan lang siya at inaras pa. Pinagtawanan at inaras. Tapos, nagpatuloy pa rin si Tab bilang coach
Di ba? Ano klase institution yan, di ba? At saka sa sa Ateneo, isang eskwelahan ng isang kilala, ng motto nila, men and women for others. Men and women for others? Paano mo nasabi na others kung hindi mo naman kaya protektahan ang sarili mong estudyante? Kung mas pipili mong manalo ng championships kaysa sa kaligtasan ng mga kabataan. At saka yung fear nila, mga stories ang gulo. Yung apology video ni Todd, PR move daw yung Ateneo. Yung pagka-terminate check, parang damage control lang. Ngayon, posible gusto nilang gawin siyang soul scapegoat na si Todd lang ang may kasalanan at walang alam yung admin. Pero paano ka maniniwala sa walang alam ng admin kung ang asawang mismo ng coach ay paulit-ulit yung sasabi sa kanya? Okay. Ito tama si yung original post na ito sa Reddit. Hindi lang si Tab Baldwin ang kailangan managot dito. Pati ng mga nasa itaas, sa itaas upper management, yung mga decision makers, ang mga head administrators, mga tao pumayag ng mga continuous ni si Tab, kung may red flags na. Institutional failure yan. At hindi pwedeng isang tao lang magte-take ng fall para sa buong sistema. At saka yung sa TikTok comment, sabi ganyan lang talaga siya, walang mali siya. Masters, ito as isa sa pinakamalaking problema sa society natin. Yung tendency natin i-minimize ang mga alarming behavior dahil sa pain, dahil sa position, dahil sa mga achievements. Yung coach naman si UAP yan Kasi ang pagiging coach nila, nagbibigay yan sa license sa mga mang-DM ng mga random na mga babae na humingi ng intimidate photos. Famous naman siya. At kasi pagiging famous ay essential, pagiging decent na tao? Hindi. Fame at position indeed shield para sa pagiging mali, At ang mga nagsasabi na walang mali siya mga stories, kayo ang nagno-normalize ng predatory behavior. Kayo ang dahilan kung bakit tatakot ang mga biktima na mag-speak up dyan. Dahil alam nila na dinidismiss lang sila. Nasasabihin, okay ka lang May sasabi na, fan lang yun, nagpapapansin lang. May sinasabi dyan, di ba? Tsaka ito, mga stories ito si Tabang, hindi lang basta-basta random tao isang coach, di ba? Naintindihan na talagang nang-involved din siya yung IPOPL coach, siya yung prestigyosong university. May authority siya, may influence siya, pero may power siya at may kausap siya, mga kabataan, mga klase estudyante, kaya may mga tingin accountability na may estudyante siya, may mga tao sa community. Balance of power din pag laki. Kaya yung itong number number 1, nag-reply kahit ayaw niya, dahil gusto niya nila ng tigas, dahil alam niya na si coach may access sa mga resources na wala sa kanya. Yan ang power dynamics, mga stories. At yan ang ginagamit ng mga tao may authority para in-exploit ng mga nasa mababang posisyon. Okay? At yung mga stories na hindi ito chismis lang, hindi ito entertainment lang. Ito ay isang usapin dito tungkol sa kaligtasan ng mga kabataan, tungkol sa accountability ng mga institusyon, tungkol sa kultura ng silence at cover at napapanatili, mga ganitong klaseng predatory behavior na hindi kino-confront. Kung totoo man itong PR theories ito sa comedy, na gagawing scapegoat ng si Tab at makakalusot sa Ateneo, well, mga stories, nasa kamay natin yan, publiko, social media at mga sourcean. Huwag natin hayaan mamatay ang usapin na ito. Diba? Bukod pa doon sa yung nangaralan ng justisya doon sa huwag natin hayaan ito mamatay itong usapan na ito. Okay? Huwag natin hayaan makalimutan yan. Dahil kung nakalimutan natin yan, mauulit at mauulit lang yan sa ibang coach, sa ibang school, sa ibang bata. Okay? So, mga stories, ang final thoughts ko dito, una, kung ikaw is isa sa mga nagme-message kay Tabalwin, hindi ka komportable sa nangyari, alam mo naman, hindi ka nag-iisa. May mga tao talaga handang makinig. May mga tao na naniniwala sa iyo.
Okay? At kung gusto mo mag-speak up, gawin mo. Okay? Para sa tamang oras at tamang paraan, at siguraduhin may support system ka. Kung gusto mo, kung sino man kung gusto mo, i-message mo lang ako dito sa aking Facebook. DM mo lang ako doon. Amda ako makinig sa inyo. Okay? Para para ma-analysan kung ano ba nangyayari doon para makuha natin yung context doon. So, yun. Tsaka sa mga Ateneo sa Ateneo, ang mga tao naghihinta ng accountability. Hindi yung PR statements hindi yung script apology videos, itong totohanan ng accountability, isang internal investigation ng transparent. Kasi isang paliwanag kung bakit matagal nang silang nagbubulag-bulagan Kung talagang Jesuit values ang pinapaaral nito, then practice when you preach, di ba? At saka para sa atin lahat, mga stories huwag tayo maging conflict sa pamamagitan ng katahimikan, okay? Kung may nakikita tayong mali, sabihin natin. Kung may kung makakilala tayo, nangangailangan ng tulong, tulungan na natin, di ba? At huwag natin i-normalize sa mga behavior na malino naman. Kahit gaano pa ka-famous o ka-powerful ng mga taong gumagawa noon. Okay? At saka lastly, yung message ng video, hindi tungkol sa pagkasa ng isang tao. Ito ay tungkol sa pag-protect ng maraming tao, ng mga bata, ng mga estudyante, yung mga taong walang kapangyarihan ipaglaban sa sarili, lalaban sa mga institusyon na malaki at mas makakapangyarihan sa kanya. Yan ang stand ko dito, mga stories, Take it or leave it. Pero sana, kinuha nyo. Okay? Mga stories, maraming salamat sa pagpapanood nito hanggang dulo, Alam ko na mabigat ang topic na ito, Pero importante ang pag-uusapan natin to, Kung may opinion kayo, hindi sa sinabi ko, ay comment nyo na lang sa baba kung gusto marinig yung mga thoughts nyo. Basta respectful lang, At walang basagan ng trip, pero walang basagan ng dignidad dito, okay? Okay, mga stories, meron tayong major update at meron tayong sasama dito, So, ito related sa kanina, itong this video, Medyo may related. Ito ay medyo magkakaroon tayo ng itong ebidensya. Well, kung hindi ebidensya, ito yung magiging patunay, Pero itong yung part na ito is very, very interesting talaga. Ngayon, mga stories, grabe. Talagang very, very, yung post ito. Ito is tama yung siguro sabihin, na interesting, nakakabala. Kasi habang lumalalim yung issue ito kay Tab Baldwin at Ateneo, nanibagong resurface content na naman ito, pwedeng magbago, Sorry, excuse me. Ito yung content na pwedeng magbago sa tingin ng maraming tao sa buong kwento. Kumbaga, magkakaroon tayo ng bigger picture dito. So, ito yung mabigat. Hindi lang ito simpleng chismis lang ito. Hindi ito ng mga pipictuin ng mga kwento-kotsero. Ito yung sentral ng post. Isang 2019 conversation na ayon sa post, ilalabas ito ni Effie Baldwin na may laman kung totoo yung buong context. So, at napaka-damaging ito. Okay? So, ngayon, basahin natin yung post, tingnan natin yung transcript ng video, at re-respetuin natin mga comments, at tapos, ibigyan ako ng reaction dito, Okay, click, again, quick disclaimer, mga stores, ang video ito ay commentary based sa publicly available post dito sa transcript, mga reactions online, Hindi ito korte, hindi ito final verdict. Pero may karapatan tayong suriin at maglabas tayo ng mga opinion natin. Pero syempre, may public issue ito, lalo na kung usaping accountability ito. So, simulan na natin, Itong galing ito sa Chika PH, Ito yung subject ng post. Everybody's attorney releases November 2019 conversation of her and her stepdaughter's conversation with team manager Epoch Quinto. So, admitting the 61-year-old Coach Tab Baldwin praise on students. At nakalagay sa expose, ngayon, ayon sa, sa extracted image place. Ito ang mahalagang part dito. May top post mula kay,
Duterte at sabi, no, November 29, 2019. So, ka-birthday ko pa. Pero ito, sabi, 61 years old, Coach Tabangan praise on students' effort. It's a sickness. Ngayon, may image caption na I told them to stop. No? Tapos may reply naman yung kay Giota Kagiro na nagsasabing, when my mom tries to speak out, they told us the age of consent in the Philippines is 12, no? So, it's not a crime. At may kasamang legal notice for context, no? May historical, the age of context of Pilipinas ay 12 noon. Pero nabago ito sa ilalim ng Republic Act number yun. Okay? At na ginawang 16. Okay? Yun ang pangunahing laman ng post. Ngayon, mga stories, papanoorin natin yung in conversation. No? Again, mga stories, no, this yung video na to is naka-post ito publicly, lalo na sa Reddit. Okay? Ngayon, magbibigay tayo ng opinion dito. At wag nating sirain kung sino man na nagsasabi nito. O sino naman na nagpo-post yan. Okay? So, panoorin natin saglit. Ito sa Chief of PH. So, ito na yan. But they know that love is about it. Aren't they scared of exposure? I mean, if something goes over, if something were to become public, wouldn't the school be dragged into this as well? Yes. Echo, he was sitting on students. Sorry. He was after students there. Same age like her and Yan. I know, and I warned him. I told him to stop. Okay, ito. Stop. I mean, it's pretty simple. Like, if you work in a school, you should conduct yourself at least in an age-appropriate manner, you know? I think it's yes. Okay. Ayun, yan yung laman yung video na to, no? So, hindi, ang sa akin lang is medyo hindi malinaw sa akin, no? At, ayun, sa totoo lang, no? Yan yung, mga stories, kung authentic ito o hindi, o sabi na, alter, ito klase ng clip na hindi mo basta matatabunan ng PR statement, okay? So, tingnan natin yung mga, kung mga comments dito, no? Basahin natin yung mga comments, sabi na, kawal-kaway sa ADNU na nakalimutan papirma ng NDA, yung non-disclosure agreement, ang stepdaughter or strange wife ni Bagwe. One big legal fight coming to you soon. Okay. Ito for 7 years. The ADNU had hid this. It took on accident for certain things to come to light. Now we know the reason for the deafening silence. Ito sabi niyo isa, the stepdaughter, Miss Giota, also said ADMU told Miss Echo when she warned them that he's a pedo, that the age of consent in age is 12, so it's not a crime. Oh my goodness. Ito naman sabi niya dito, the crazy part is all it was an Ateneo community was protesting about the admin's inaction regarding the S-word misconduct accusations toward the several professors more than a month before this. So, internal investigation against the pros going underway. Wala kaming kaalam-alam that they decided to protect Coach Tab in all of that because the team went undefeated and just won the title a week before. So, for what I can remember, it took months for the investigation to finish like umabot ng COVID, diba? And classes got suspended around March. Tapos I get going to all the way the early months ng keyword. Okay? I only heard about what happened to Principe. Kasi afterwards. So, pero not sure what happened with the other names of the case. Ito naman yung isa, yung comment to, porket mga babaeng biktima mo, wala silang pake. Siguro iniisip ng Ateneo coaches, mga lalaki naman kasama nito sa team. At di pagkaka-interesan. Shoot and ball is like yan. This fits the character kasi. May mga nagsasabi na wag daw ililis yung issue kay Rene at Dubai. And that FP is mudding up
the issue. But this, in fact, supports it. This pattern is predatory behavior and blatant disrespect manifest din sa pagtrato sa mga players at mga tao sa paligid even if hindi sword in nature. The FA was scared of him enough to flee the country. Siguro yung mga players ay takot din. Parang no one talks of him lovingly. Kaso he produced results kaya tiisan na lang. Now, Ateneo's 4 crowns are trained too. What did the players have to endure to win that? Hindi pa nga may pinag-resign si Tab agad kahit na dalawa na yung namatay. It took FA speaking up. Kaya napilitan na yung Ateneo. Okay. That's a lot bad lesson. Ito naman. Last comment ito. Is UAA really that important? What confuses me is that Ateneo's biggest contribution to the country has never been basketball. It's the students, professional leaders, and public service it has produced over the years. A championship lasts a season. A university reputation lasts generations. That's why the response feels so disappointing. The issue isn't basketball. It's the perception that something as small as UAP is being placed above the very values that made Ateneo replaced at the first place. Yan ang mga comments yan, mga stories. So, yun. Okay, so, ito, yan mga stories. Ito na, diretsyon tayong take po dito, no? Ang dito, no? Ang pinakagulat linya rito ay hindi lang he was after students to. At ang mabigat dito ay I know I warned him, I told him to stop. Well, kung tama yung tama yung nag-uusap dito, kung buo yung context yung audio, no? Ibig sabihin nila, hindi na ito usapang humor lang, no? May indikasyon na may taong nasa loob ng nakakala at ang ginawa ay warning lang, no? At para sa akin, doon nagiging sobrang seryosong issue dito. Kasi kapag school environment ka, no, lalong-lalo na sa elite university ka, hindi sapat ang sinabihan ko siya. Hindi sapat yun. Hindi sapat yung warning lang kung ang concern ay behavior towards students, di ba? At saka, may mga taong, may tao isipin, baka concern lang yun, baka empathy lang. For me, para sa akin hindi ganun, okay? Ang nasabi ko lang mismo na is a sickness, kung nasabi niya mismo na is a sickness, ibig sabihin, kinilala mo na, hindi mo ito simpleng one-time lapse, no? Parang inamin mo na may pattern, may problema, may seryosong behavior issue. No? At kung gano'n ang tingin mo doon, kung may tingin mo noon pa, bakit hindi mas may matindi yung naging action? Ito yung problema sa maraming institutions. Alam na nila, nararamdaman na nila, may warning signs na, pero hanggat walang public scandal, walang decisive action. At saka, linawin natin hindi ako magli-legal lecture dito. Pero morally at institutionally, ito ang malinaw. Hindi porket may minimum legal threshold noon, may ibig sabihin, okay na. Okay? Kung ikaw ay nasa school, coach ka, authority figure ka, may access ka sa students, may power imbalance ka. Ibang usapan na agad yun. Okay? May ethics, may duty to care, may professional boundaries, di ba? Tsaka may batas ay bare minimum. Okay? Ang pangalan, lalo na yung may sinasabing values at formation, dapat mas mataas ang standard kaysa sa mga bare minimum ng batas. Okay? Kaya kung totoo man yung mga may gumagamit na reason ng hindi naman crime, no? Para sa akin, napakawalang yan noon bilang moral defense. Okay? Di lahat ng mali ay natatapos sa tanong na krimen ba technically? Diba? May tanong din na ligtas ba? Tama ba? May abuso ba sa power? Diba? Yun. No? At saka ito, gustong iwasan ng maraming tao na baka mauwi lang ulit sa one-month scapegoats
story, di ba? Na tipong siya may problema, siya may kasalanan. Tapos na, di ba? Malinis na ulit yung sistema. Parang ganun. Hindi eh. Kung may mga tao sa paligid na may alam, no? May warning, may reports, may pagkakataong umaksyon, pero hindi ginawa. Okay? Hindi pwedeng sa isang tao lang ihulog sa buong sisi. At kung meron per session ngayon na mas inalagaan at winning program kaysa sa student welfare, kasalanan niyan ng admin kung bakit ganyan ang basa ng publiko. Okay? At saka yung pinaka-trauma sa akin yung comment sa ito. A championship lasts a season. An university reputation lasts generations. Yun. Tama yun. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung gaano kagaling ang coach. Ilan ang panalo, ilan ang titulo, gaano kalakas ang legacy sa court, kung ang kapalit man ay pinababayaan mo ang red flags, no? Hindi achievements ang tawag dyan. This is a compromise dyan. Tawag dyan, this is the compromising, di ba? At yan ang mahirap kapag masyadong ini-idolize yung na-idolize yan, yung mga results, di ba? Kapag panalo ka, biglang tahimik na lahat. Kapag may trophy, parang nawawala ng basic standards ng tama at mali, di ba? At saka maging fair din tayo, no? Hindi ibig sabihin na may dime, may clip, at may clip, tapos may audio, na sinasabi dyan. Tapos, final na agad, no? Final na agad lahat. Dapat ma-verify yung authenticity, completeness, at context. Dapat malinaw kung sino nagsasalita. Ano ang buong usapan at ano ang chain ng evidence. Pero gusto ko ito yung i-din to. Ang due process ay hindi dahilan para magbulag-bulagan. Okay? At hindi rin dahilan para patagalin ang action ng ilang taon habang may posibleng nalalagay sa alanganin. Okay? Tsaka kapag ganitong klaseng issue kasi dito, tatlong dapat ginagawa dito. Una, preserve evidence. Huwag natin burahin yung mga messages, clips, emails, screenshot, log, etc. Pangalawa, yung idaan sa tamang legal institutional channels. Lawyer, complaint desk, independence, investigations made if necessary. Tsaka dagdag ko lang dito sa pangalawa. Lahat ng mga, sa una, yung mga clips, images, screenshots, logs, must make sure na idaan mo muna sa CICC for authenticated yung mga doon at i-document yun. Okay? For authentication. Okay? Importante yun kasi inihingi na yun ng sa mga prosecutor's office or something, di ba? Tapos yung tamang legal, institutional channels, kailangan lawyer, complaint desk, independent investigators, if necessary, okay? Pangatlo, huwag i-romanticize ang power. Hindi dahil coach, sikat, matanda, foreigner, champion, or respected, ay exempted na sa boundaries. At saka sa mga fans dyan, medyo tatapatin ko na kayo. Stop defending behavior just because you admire the person's achievements. Hindi character defense ang championship ring, ha? Yun. Kaya ang final, ko dito, ang huling masasabi ko lang dito, kung totoo yung accurate yung lumalabas nitong, yung audio na ito ay hindi simpleng embarrassment issue. Ito ay credibility issue, safety issue, at a leadership issue. Okay? Ito ang mga institutions. Kung gusto nyo seryoso kayo ng mga tao, hindi sapat ang carefully worded statement. Kailangan dito, transparent timeline, independent review, malino na accountability, at saka konkreto patunay ng student welfare ay priority. Para sa mga mga personal na alam ng experience, maging maingat, magtago ng ebidensya at umarap ng legal at emotional support. Huwag mag-isa. Okay? At para sa mga publiko, huwag niyo pakabulag, huwag kayong magpakabulag ilang gusto natin ng team, ang school, o ang legacy. Okay? Kapag ang kultura ay palalo muna bago prinsipyo.
huwag na tayong magtaka kung bakit paulit-ulit ang ganitong mga standard. Diba? Para sa akin, no? Ang pinaka-importante tanong dito ay hindi lang, ano ba ginawa ng isang tao? Dapat ang mahalagang tanong ay, sino ang may alam? At bakit hindi sila umaksyon ng tama at sapat? Diyan tayo dapat tututok ang usapan. Okay? So, mga stories, no? Kayo, ano sa tingin nyo rito, no? Kung authentic nga ba itong video clip na to, sapat ba ang I warned him bilang depensa? O para sa inyo, malinaw na sinyalis ito ng mas malalim na institutional failure. Okay? Comment down below sa aking sa baba at pag-uusapan na natin. Lagi ko sinasabi, maging matalino, maging maingat at maging responsable sa pagbibigay natin sa opinion. Okay? Kung gusto niyo maraming ganitong diretso at walang plastika sa komentary, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel at click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a great night. Bye.